Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Ito mga kababayan, mga kanalis, sa totoo lang ako'y patulog na eh. Ako'y inaantok na eh. Pero sinubukan ko humiga, hindi ako mapakali. Parang hindi ako makakatulog hanggat di ko ma-vlog ito eh. Siguro after kong ma-vlog nito baka magkakaroon na ako ng peace of mind. Makakatulog na ako mahimbing. Kasi gusto ko talagang ilabas ho yung aking saloobin. Nararamdaman ho dito sa sikat kilala kong senador dahil sa kasaysayan ho ng Senado yata. Sa kasaysayan ho yata ng langit at lupa, ito ang may pinakamaraming nakuwang boto. Diyan ho sa pagtakbo ho ng senador. Walang iba, pakilala ho natin. Senador Robin Padilla, palakpakan. Galang natin, ano? Ito mga kababayan, viral trending na naman ho si Senador Robin Padilla sa kanyang mga pahayag, mga kababayan dyan ho sa Senate. Ewan ko ba bakit pag magpi-privilege speech to, bakit pag ito may mga uungkating issue, bakit parang lagi na lang hong sablay? At meron hong kumakalat na eksena, video, na kung saan ay according sa mga netizen, ay parang naging bastos ho itong si Senador Robin Padilla. Nung nakaraan ho kasi, meron hong pinost ito. Yung Senador Robin. Ayun, makikita nyo ho dyan sa screen. Ayan o. Tumawag na ako sa mga kapatid sa DSWD para humingi ng tulong para sa Bonggao. Sinubukan ko makapunta sa Tawi-Tawi noong Sabado at Linggo. Fully book ang mga flight. Wala rin na mahiraman ng eroplano. Sinubukan ko makisakay sa Air Force gamit naman ng OP sa relief operation. Wala ako choice kundi ipadala na lang sa consultant ko na si Engineer Kerwin Hamhani, tama ba? Ang nakayanan ko sa sarili namin pera ni Mariel, yung kanyang may bahay asawa, na magpadala ng financial support. Ay makatulong sa ating mga kapatid na nasunugan. Nagbigay ho ng tulong itong si Senador Robin Padilla, pati ho ang kanyang may bahay na asawa, itong si Mariel Rodriguez Padilla, sa mga nasunugan. Kung titignan nyo ho dyan sa picture, ilang bundle ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mukhang 1,000,000 piso ito. Mukhang bawat bundle ho 100,000 piso. Tingin lang ho natin okay to, maganda to. Hindi ako against dito. Maganda to. Palakpakan natin si Senador Robin Padilla. Galing ko sa kinabuturan ko ng aking puso yan. Hindi ko pwedeng ibas to. Maganda ko ito. Wala tayong problema rito ngayon. Nagkaroon ho ng meron ho isang video. Meron ho isang video na kumakalat ngayon dyan sa Facebook. Social media na kung titignan nyo sa video, si Senador Robin Padilla ay parang papunta sa CR. Makikita nyo naman yung kanyang background, CR, sa kabila, female, sa kabilang side, male. Parang papunta siya doon, then hinabol ho siya ng mga reporter. Pakinggan muna ho natin yung video, mga kababayan. Binabash ka din sa pinost mo daw na... Ay, paano yung mga pinabalita nyo? Hindi, yung pinost nyo daw po na yung pera, bakit kailangan pa daw i-post, pinamigay na, yung... O para gayahin mo. Baka may pera ka, di pa bigay mo, padala mo doon.
Anong problema? Nagtataka naman ho ako doon sa reporter, no? Hindi naman siya, ano, no, share, mga share. Alam ko kayong mga reporter, ano lang ang oras ninyo, kadalasan ng inyong mga interview, ambush interview kasi. Ang ginagawa siguro dyan, pag lalabas yung mga senador, biglang i-interviewin, ambush interview. Minsan naman, kumapa naman kayo. Katulad ho nung eksena na yun, si Senador Robin Padilla, mukhang papunta ho sa palikuran. Kung mararamdaman nyo naman papunta sa palikuran yung mga empleyado dyan sa Senado or mga politiko, senador, ay hayaan nyo naman muna makarating muna doon. Pag nakalabas na, after na ho nila gumamit ng palikuran, tsaka nyo na lang i-ambush interview. Lumalabas ho kasi dyan, papunta na nga ng CR, nahahabol nyo pa. Bastos nyo rin eh. Ako yun, baka ano pa masabi ko sa inyo. Ulitin nga ho natin itong eksena, mga kababayan. Ha? Santo. Sabi ni Robin Santo. Nakash ka din sa pinost mo daw na... Ay, paano yung mga pinabalita nyo? Hindi, yung pinost nyo daw po na ano, yung pera, bakit kailangan pa daw i-post, pinamigay na, yung... O para gayahin mo. Baka may pera ka, di pa migay mo, padala mo doon. Anong problema? Parang ayun. Santo. Parang dito sa moment na to, parang ayaw kong i-criticize si Senador Robin Padilla, parang gusto ko to Parang, parang gusto ko to Parang ayaw i-criticize Parang gusto kong palakpakan muna rito si Senador Robin Padilla, mga kababayan dito lang sa etc. to. Pagbigyan nyo lang, ngayon lang. Palakpakan nga natin. Ewan ko rito sa reporter na to bakit sinasabing binas. Tinignan ko naman yung post niya. Wala namang hate doon. Puro papuri. Siguro ibig sabihin ng Senador Robin Padilla, kaya ipinakita to para makahikayat ako ng ibang kapwa ko politiko na tulungan yung mga nasunugan doon. Kumbaga maging inspirasyon yung kanyang ginawa. Para gayahin ng mga halimbawa mga kapwa niya politiko, especially sa mga sa Senado. Kaso, Senador Robin, parang kung pakikinggan kasi yung way na pananal, although okay sa akin, kaso katulad niya magsi-CR kayo mga reporter kayo, minsan niya dumistansya kayo. Mamaya, ihina yung Mamaya, ebs na yan. Tinawag niyo pa. Kaso, Senador Robin, kaso sa iba, yung dating dito, parang medyo nasobrahan ka. Medyo matigas yung salita mo, sir. Parang hindi na way ng senador. Pero, okay naman. Tama naman. Anong problema doon? Pargayahin mo. Pargayahin na kay sino. May pera ka, padala mo doon. Okay yun. Kasi ako minsan suplado rin kasi ako sumagot lagpasan na ho natin yan mga kababayan. Ngayon ito mga kababayan, mayroon pa after ho nito, isa o 2 araw lang yata nakalipas. O 1 araw lang yata. Etong si Senador Robin Padilla bukod ho dyan, viral trending na naman ho. Mga kababayan. Dahil mayroon hong isang talakayan sa Senado about ho sa ating mga kabataan, especially ngayon hong henerasyon na to. At nagbigay ho siya ng pahayag sa mga kabataan ngayong henerasyon ho na ito. Kasi alam niyo naman, sabi nga nila, ang pinakasikat nga raw ho na henerasyon ng mga batang 80s, batang 90s Basahin natin to. You are weak. Senador Robin, English to Basahin natin. Tinawag ni Senador Robin Padilla na mahina ang kabataan sa henerasyon ngayon. Ipinunto rin niyang hindi umano uso ang salitang depression noon. Nung panahon talaga nung 90s, kahit ako, hindi ko naririnig ang word na depression. Totoo naman yan. Hindi ko naririnig.
Sinabi ito ni Senador sa pagdinig ng Senado sa panukalang Children Safety and Social Media Account. Hindi kayo katulad noong panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na huwag umupo, umiyak. Ayon kay Senador Robin Padilla. Kumbaga, pinakikilala ni Senador Robin Padilla yung kanyang henerasyon, or batang 80s, batang 90s. Ay matigas, matatag. Hindi ko mga pabebe. Ano? Sabi niya pa rito, gate niya. Ang mga bata ngayon, sad to say, you are weak. Noong panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Ewan ko bakit kasi nag-topic. Ewan ko bakit nag-topic pa kasi ito si Senador Robin Padilla ng ganito. Siyempre, kung maririnig ho ng mga batang Gen Z, no? At mga kabataan niya yung henerasyon na ito, pwedeng mabash talaga ito si Senador Robin Padilla. Pakinggan nga natin yung mismong video niya. Pakinggan nga natin. Yung mismong video niya. Ito. Ang mga bata po ngayon, sad to say, kung kayong magagalit sa akin, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na huwag umupo, umiyak. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Magulo. Kaya sana po, pag-usapan po natin ito. Ang mga bata po ngayon, sad to say. Ayun na, naulit lang. Okay. Ayan, mga kababayan, sad to say, mga kabataan daw ngayon, itong henerasyon na ito ay weak. Kumbaga, mahina, masyadong iyakin. Nakatanggap ho si Senador Robin Padilla na bash, pambabatikos ho sa mga kabataan ho sa ginawa niyang pahayag na ito. Katunayan, ito ho ang sabi ho ng mga iba't ibang grupo. Itong sabi ngayon. Pinalagan ng ilang grupo ang pahayag ni Senador Robin Padilla tungkol sa depression, kung saan tinawag niyang mahina ang mga kabataan ngayon. Ayon po sa sociologist, delikado yan dahil tila binabaliwala at minamaliit ng senador ang karanasan ng ilan. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ang mga bata po ngayon, sad to say, kung kayong magagalit sa akin, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad ng panahon namin na hindi kami iyakin. Umani ng samot-saring reaksyon ang pahayag ni Senador Robin Padilla sa pagtalakay sa panukalang i-ban sa social media mga kabataan tulad ng ginawa sa Australia. Nabanggit kasi ni Senador Raffy Tulfo ang dami ng kaso ng self-harm sa mga kabataan bunsod ng cyberbullying. Sabi ni Padilla, nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. pinalaga ng ilang grupo ang pahayag lalo't hindi nila imbento ng bagong henerasyon ang depresyon na nararanasan nila dahil araw-araw silang humaharap sa mga krisis. Kahit ang ilang kabataang aking nakausap, may gustong itama sa mga binanggit ni Padilla. Magkakaiba po tayo ng generation, so Correct. magkakaiba lang din po tayo ng way of coping po to those situations. Grabe mahina agad. Siguro naman at that time, before, nung panahon nila, hindi siya nadadiagnose kasi, ayun nga, mental health nga naman, hindi naman nila pinapahalagahan noon as compared ngayon na we're really vocal about those things. It's not a sign of weakness. It's also a sign of strength because the fact that you are opening about your vulnerability, yes. It's not easy naman to open up. Nako, Senador Robin, pag pinakikinggan mo tong mga estudyanteng ito, the way ng pananalita mo, mukhang matatalino.
Mukhang pagka kayo nag-usap nito sa personal dalawa, pag nagdebate kayo nito, baka ikaw magmukhang weak. Baka ikaw ang maging weak dito. Pag nag-usap kayo nito. Tama yung way ng pananalita. Tuloy natin. Ang sociologist na si Ash Presto na bahala rin sa komento ni Teka muna. Magbigay muna tayo ng reaction. Tama sinabi ng estudyante, hindi mo pwedeng ipagkumpara yung henerasyon noon at henerasyon ngayon pagdating sa mga ganitong bagay-bagay. Although hindi maiwasan, kasi mga kababayan, pagdating ho sa bullying or ano man, ngayon kasi mga kababayan, pwede kang i-bully o ng kahit na sino ng, alam mo yon, ng hindi mo nakikita. Tulad ho ng mga paggawa ho ng mga dummy account. Hindi ka tulad ho kasi ng panahon ng 80s, 90s na kung saan pag nakipag-away ka or binuli ka sa labas, talagang makikita mo, harapan ko sino yung tao. Kasi nakakadaong ang palad mo. Ngayon kasi hindi, nagtatago ho sa social media. Kaya minsan hindi mo alam kung sino ho kalaban mo. So, iba ho yung panahon na yun, iba yung panahon ngayon. Tuloy natin. Pinalagan ng ilan. He also erases the other identities and demographics that do experience depression. It's very dangerous, especially when we are just typifying one specific sector of the population as we. Paglilinaw ni Presto, kahit sino, maaaring makaranas ng depression anumang edad o estado sa buhay. Hindi yan dahil sa mahina sila. Minsan, walang kontrol ang isang tao sa depression, lalo kung dulot ito ng neurochemical imbalances o iba pang kondisyon sa katawan. Minsan, may ambag din ang lipunan. There are also some social aspects to depression. Some people are getting depressed because they are underemployed. And it's a very difficult time to get a job now in the Philippines. Not having to find a job, and you have people attacking you here and there, you really go down into this rabbit hole of negative emotions. Ang ganyan ang mga dapat ibsan ng gobyerno, bukod pa sa pag-alalay sa mga humaharap sa mental health problems. And sometimes we do also have young people who cannot be diagnosed even if they're depressed because there is actually just a lack of mental health infrastructure in the Philippines. Dahil sa pagdinig ay nasisi rin ang social media at hindi umano pag-alis sa ilang post na cyberbullying na nagbigay ng pahayag ang Meta, kumpanyang may-ari ng Facebook. We certainly take that into consideration. These are... Ayun ho mga kababayan, against ho sila sa sinabi ho ni Senador Robin Padilla. Ewan ko bakit lagi na lang ho sablay ito si Senador Robin Padilla kapag mayroong tinatalakay ho dyan at nagbibigay ho siya ng opinion. Parang yung dati yung about sa mag-asawa. Oo. Alam nyo na yun, di ba? Yung sa mag-asawa. Siyempre, aware ngayon si Senador Robin Padilla na nabash siya or pinalagan ho yung kanyang pahayag na yung mga kabataan ngayon is weak. Baka kumambi si Senador Robin Padilla niyang bukas o sa mga susunod na araw. Baka gayahin niya si Marcoleta na kahit sinabi ng i-give up nyo na yan, wala naman daw siya sinabing gano'n. Miscontext daw. Baka sabihin naman ito ni Senador Robin Padilla, ano lang yan, miscontext lang yan, hindi ganun ang ibig ko sabihin. Binalikan ho tuloy ng mga ibang netizen at mga kabataan yung mga ginawang pahayag ho ni Senador Robin Padilla about the depression kasi sabi niya, hindi niya raw ho alam yung hindi niya raw ho alam yung depression Pakinggan natin to. Inulan ng batikos ang pahayag ni Senador Robin Padilla na weak o mahina ang mga kabataan ngayon. Ayon sa grupo ng mental health advocate, hindi dapat ikumpara ng senador ang henerasyon nila sa henerasyon ngayon. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Nako, maraming batang magagalit siguro pero pasensya na kayo. You are weak. Mahihina raw ngayon ang mga kabataan. Hindi kayo
Katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na wag umupo, umiyak. Sinabi ito ni Senador Robin Padilla bilang chairman ng Senate Committee on Public Information and Mass Media sa pagdinig sa mga panukalang paglimita sa mga kabataan sa paggamit ng social media. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Magulo. Marami tuloy tumaas ang kilay. Naungkat tuloy ang pag-iyak ng senador sa pagdinig ng Senado noong Abril kaugnay ng pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong Nobyembre, ginamit pa ni Padilla ang salitang depressed nang ibasura ng ICC ang hiling na interim release ng dating Pangulo. Malungkot na to. Yun po, malungkot. Siyempre, depressed. Ang isang grupo ng mga mental health advocate nalungkot sa pahayag ni Padilla. Ayan na, ewan ko sa Senador Robin Padilla, kaya ka nasasablay talaga eh. Meron pa nga isa yung interview niya interview niya kay Tony. Pakinggan natin. Na-depress kayo? Oh, siyempre. Muntik ako nagpakamatay nun. Kasi tinamahan ako ng matinding depression. Na-depress kayo? Oh, siyempre. Muntik ako nagpakamatay nun. Kasi tinamahan ako ng... Sinasabi ni Senador Robin Padilla yung mga kabataan daw ngayon mga weak. Mukhang mas weak ka, Senador Robin Padilla, kasi yung kinukwento mo ng buhay mo rito, sigurado hindi ka na bata Pero naisip mo pa rin magpakamatay. Mas weak ka. Kaya nako, Senador Robin Padilla, agad, alam mo yun, yung banat dito, banat doon. Kasi, pwedeng ibunggo nila yung sa mga dati mong pahayag. Ewan ko, nangyari rito kayo. Manahimik ka na lang, Senador Robin, gumawa ka ng mga batas. Huwag ka na magbigay ng mga opinion kasi mukhang sablay ka talaga. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.